We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station. Ako po si Chris Zuniga. Ilang delivery riders at negosyante apektado sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ang detalye sa report ni Claire Lacanilaw. Pahirap daw sa ilang delivery rider at negosyante ang taas presyo sa produktong petrolyo ngayong araw, November 28. Nag-aantay lang po kami, medyo matumal kasi yung booking namin, ma'am. Kaya yun, nag-aantay po ako dito habang nagkatambay kasi kung mag-iikot-ikot ako, sayang yung gasolina po namin. Bumaba ulit yung presyo ng gasolina. Hindi naman tumataas yung sahod namin, ganun lang din. Yun, pataas na ng pataas. Tapos mahirap pang itinda. Nasa 30 centavos ang itinasa kada litro ng diesel. 65 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ang taas presyo sa produktong petrolyo ay bunsod ng inaasahang pagpapatupad ng production cut ng ilang OPEC member. Yung expectation ng OPEC Plus member countries na maitutuloy nila o intensify nila yung supply reduction until early next year. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. 7 bahay sa Urdaneta City, Pangasinan ang tinupok ng apoy. Nakaalerto si Russell Simorio. Tinupok ng apoy ang 7 magkakatabing bahay sa Barangay Poblasyon, Urdaneta City, Pangasinan kagabi. Karamihan sa mga bahay yari sa light materials kaya madaling natupok. Ayon sa BFP, natagalan ang pagresponde dahil sa traffic. Inaalam pa ng otoridad ang sanhi ng sunog habang nananawagan ng tulong ang mga nasunugan. Sumiklab ang sunog sa isang gusali sa Barangay 1, Vigan City, Ilocos Sur. Agad na kumalat ang apoy sa 2 palapag na gusali. Ang baterya ng sasakyan na umano'y bagong charge ang nakikitang dahilan ng BFP sa nangyaring sunog. Nasunog ang isang bahay sa Barangay Sangil, Bacara, Ilocos Norte. Nagbayanihan ang mga residente para hindi na lumaki at kumalat ang apoy. Faulty wirings ang isang tinitignang sanhi ng sunog batay sa investigasyon ng BFP. Binalot ng makapal na usok ang National Highway na ito sa tapat ng mga puto stall sa Kalasyaw, Pangasinan. Ang usok mula sa isang kotse na biglang nagliyab sa gitna ng kalsada. Nakalabas naman ang mga sakay ng kotse bago pa man lumaki ang apoy. Hindi pa tapos yung final investigation report. Subalit isa sa aming tinitinang anggulo is yung doon sa bandang battery or doon sa bandang fuse box. Magkatabi lang yung battery at saka yung fuse box. Nananawagan ng BFP sa mga residente na kesa unahing kumuha ng video, tawagan ang mga bumbero tuwing may sunog para mabilis na marespondehan. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Makikita naman sa kuha ng CCTV camera ang 2 ginang na naglalakad sa kalsada na bahagi ng Barangay Sumakab Este, Cabanatuan City, San Nueva Ecija. Magkahiwalay na tumawid ang 2 papunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Pero bago pa man makatawid, nahagip ng tricycle ang isa na kinilalang si Perla Isabel de Guzman. 65 anyos, residente ng Barangay San Juan, Akfa ng naturang lungsod. Huminto ang driver ng tricycle at dinala sa ospital ang biktima. Pero matapos ang ilang araw sa ospital, nasawi ang biktima dahil sa matinding sugat sa ulo. Ang tricycle driver na nagdala sa biktima sa ospital, hindi raw nagpakilala at umalis din agad. Hustisya ang hiling ng kaanak ng biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang driver. Implementasyon ng No Registration, No Travel Policy hinigpitan ng Land Transportation Office. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
Maaga nagtungo sa Land Transportation Office si Mang Rolando mula sa Barangay Tabang sa Dagupan City. 4 na buwan ng paso ang rehistro ng kanyang sasakyan. Dahil unregistered ang sasakyan, nangangamba siya sa tuwing bumabiyahe. Kaya minabuti na niyang iparehistro ang sasakyan para iwas huli sa kalsada. Kung maraming checkpoint, may papakita kang papers na naka-register yung motor mo. Hinigpitan pa ng LTO ang implementasyon ng no registration, no travel policy. Kaya ang panawagan nila sa mga motor vehicle owner na unregistered ang sasakyan, iparehistro na ito. Mga motor vehicle owners, na pwede po tayo magparehistro ng ating sasakyan. Well, pwede na po natin gawin yan 2 months before the due date, no, ng ating motor vehicle registration. Sinulatan na rin ng LTO Region 1 ang lahat ng LGU para iparehistro ang mga unregistered government vehicle. Napag-alaman kasing may mga government vehicle sa rehiyon ang expired ng registration. Sa datos ng LTO Central Office, mahigit 24 milyon sa 38 milyon na sasakyan sa bansa ang unaccounted o hindi rehistrado. Sa panuntunan ng LTO, magmumulta ng 10,000 piso at impoundment ng sasakyan ang sinumang motorista na mahuling gumagamit ng unregistered vehicle. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Seaplane pinag-aaralang gamiting transportasyon para mapabilis ang biyahe sa Pangasinan. Sundan sa report. Mismong si Governor Ramon Gico III ang isa sa mga sumakay sa seaplane sa pilot testing nito sa 100 Islands National Park sa Alaminos City. 100% feasible umano sa probinsya ang paggamit ng seaplane, lalo't malaking tulong ito para ma-promote ang mga naggagandahang tanawin sa probinsya. Yung seaplane kasi is what we call an amphibious aircraft. Pwede sa land, pwede sa sea. Malaking bagay rin umano ang pagkakaroon ng seaplane para mapabilis ang biyahe mula Maynila patungong Lingayen at Alaminos City. Aabot lamang sa 1 oras ang biyahe kumpara sa 5 hours na land travel. Importante yung accessibility kasi we have to promote the province in such a way that we tap all market segments. Ibig sabihin, meron yung masa, meron tayo yung mid, meron din tayo yung high-end. Ang hindi pa natin natatap dyan yung nasa taas. Ito yung mga tipong mga turista na they don't care about how much they will spend. Importante sa kanila yung oras and the convenience and the quality of service. May hahalin tulad sa private plane ng seaplane na maaring rentahan ng isang individual o ilang katao para makapunta sa exclusive destination. Kayang magsakay ng 10 katao ang seaplane. So imagine from Manila Bay, diretso na doon lalanding sa 100 Island. And then meron ka ng very few cottages doon. Yung marami ang tao, very secluded, very private. Yun yung mga market nitong klase ganitong. Sa ngayon, pinag-aaralan at inilalatag na umano ng provincial government ang plano at iba pang kakailanganin para may sakatuparan ang proyekto sa pagpapaunlad ng turismo at ekonomiya sa probinsya. Kung sakali target ng probinsya ang 2 seaplane. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Christmas display sa Bangaldan, Pangasinan, pinailawan na. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Muling nagdingning at nagliwanag ng sabay-sabay na pailawan ang iba't ibang dekorasyong pampasko sa isinagawang ceremonial Christmas lighting sa bayan ng Bangaldan, Pangasinan. Tampok sa selebrasyon ng iba't ibang dekorasyong pampasko tulad ng mga parol na gawa ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty. Makikita rin ng Christmas lanterns at higanting Christmas tree at highlight sa selebrasyon ng pagpapailaw ng nativity scene na sumisimbolo sa kapanganakan ni Jesus. Kanya-kanyang kuha ng selfie ang mga turista sa bagong atraksyon sa Baguio Botanical Garden sa pagsisimula ng Christmas in Baguio ngayong taon. May tema itong metamorphosis na ibig sabihin ay ang paglago ng mga paru-paro na binigyan ng maraming kulay sa pagpasyal sa mga bulaklak ng Botanical Garden. Bukas ang Botanical Garden mula alas 5 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi na magtatagal hanggang January 7. Gabi-gabing nagniningning ang Provincial Capitol Compound ng Aurora dahil sa kanilang Christmas Pailaw 2023. Kinagigiliwan ito ng mga residenteng mahilig mag-selfie dahil sa mga Instagrammable spot na puno ng nagagandahan at makukulay na Christmas lights.
Dinagsa ng mga batang Gapan at iba pang residente ng Karatig Bayan sa Nueva Ecija ang Christmas lighting sa Gapan City. Mula sa mga center island ng kalsada, papasok sa plaza, ay nilagyan ng malalaking ilaw na korteng bulaklak. Sa harap ng plaza, madadaanan ng Christmas tunnel at sa loob naman ay may kitang giant Christmas tree. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Butas na bahagi ng kalsada sa isang barangay sa Bangaldan, Pangasinan, takaw disgrasya sa ilang residente at motorista. Nakatutok Claire Lacanilaw. Makikitang butas na ito sa kalsadang bahagi ng Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa ilang residente at motorista, takaw disgrasya ang butas sa kalsada. Minsan na rin daw may nahulog sa butas. Bali may nilagay po silang mga dahon dyan, tapos hindi po napansin ng babae kaya lumusok po yung pad kaya bumagsak po siya dyan. Tapos yung nakasingle na dumaan po dyan, namuntikan na pong nasubsob po. Kasi hindi niya po napansin yung butas. Oo, peligroso, iniiwasan kasi hindi pa ginagawa yung... Ayon sa barangay, ang pagdaan ng malalaking truck sa kalsada ang tinitingnang sanhi ng pagkakaroon ng butas sa daan. Nakipag-ugnayan na sila sa Municipal Engineering Office para inspeksyonin ang kalsada. Palaging dumadaan, malalaking truck kaya nabutasan. Pero tinawagan ko na yung sa may engineering office, gagawin yata within this week. Pwede po i-request sa office, tapos inspection namin, gawa kami ng inspection report. Kung may budget po ang barangay, humingi naman po sila ng program of work. Nagre-request sila dito sa office. Kung magkano ang aabutin po nun. Kasama si Jing Dakanay, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Samantala, mga produkto ng Pangasinan at Karatig Probinsya tampok sa Christmas Bazaar and Carnival sa Lingayen, Pangasinan. Makibalita tayo live kay Joan Punsoy. Joan? Chris, tiyak na naman na magiging lively ang gabi ng ating mga kababayan dahil sa pagbubukas nga ng mga night market at food bazaar sa iba't ibang bayan dito sa probinsya. Dinarayo ang Christmas Bazaar at Carnival sa Capitol Beach Park sa Lingayen, Pangasinan. Iba't ibang produkto ang matatagpuan at pwedeng bilhin. Kabilang sa naghahanda ng kanyang karagdagang display si Erlinda na mula Binalonan, Pangasinan. Siyempre, hindi raw mawawala sa kanyang best-selling delicacy ang produkto sa kanilang bayan. Siguro yung Binalonan langgonisa at saka banana chips. Kasi yun po talaga yung ginagawa namin sa Binalonan. Hindi na rin kailangan pang dumayo sa ibang probinsya dahil matatagpuan din sa Christmas Bazaar ang mga paninda ng Karatig Probinsya, gaya na lamang ng bagnet, balikutsa at puto seko. Matikman natin yung mga iba't ibang produkto ng mga Region 1, lalong-lalo na yung vegan longganisa at saka bagnet ng Ilocos. Magandang avenue and venue para i-showcase natin kung ano yung mga produkto natin. Lalo yung mga artisans ng Pangasinan, no? Just put your products on display, exhibit them, and for everybody to appreciate. At sigurado dyan may bibili dyan. Nakatayo na ang mga stall para sa night market at food bazaar na bahagi ng Puto Festival 2023 sa Calasiao, Pangasinan. Iba't ibang produkto at nakatatakam na pagkain ang alok sa night market at food bazaar na regular na magbubukas mula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Bibihira pong mangyari sa Calasiao. After ilang years, saka po ulit nagkaroon ng food bazaar at para ma-maximize din po natin yung use ng Calasiao Public Plaza. Chris, at dahil nandito na rin tayo sa Calasiao Town Plaza kung saan nga nakupesto itong mga food bazaar at itong mga night market stalls, nako, itutur na natin ang ating mga kababayan nang sa ganon ay ma-experience din nila itong ating kinaroroonan. Of course, hindi mawawala rito itong mga damit na pwedeng pagpili ang pangregalo sa ating mga minamahal. And of course, ito rin yung pwede nating ibigay sa ating mga kababayan, lalo na ngayong Christmas at sa New Year. Especially pag nandito ka sa food bazaar and night market, importante, Chris, talaga na mayroon kang dalang pera
nang sa ganun nga ay meron kang maiuwi sa iyong mahal sa buhay. Pag sinabi nating food bazaar, iba't ibang stalls ng pagkain ang dinarayo dito sa lugar. Every step of the surrounding, Chris, nako, maraming pagpipilian from pika-pika up to merienda until dinner. Maraming pagpipilian, Chris. Gaya na lamang itong food stall na ito, ito yung tinatawag nilang product na rice in a cup. Iba't ibang toppings itong makikita o matitikman doon nga sa ating rice. Meron yung bangus, ito yung pwedeng prinito lang na bangus, merong relleno, and of course merong sisig. And syempre, Chris, habang nandito tayo ngayon sa area, matitikman din natin itong produkto na ibinibenta. Itong hawak ko ngayon ay rice in a cup with sisig on toppings. Meron itong itlog at the same time sisig nga sa toppings. At hindi natin ito papalampasin na tikman para ma-judge din natin kung gaano kasarap itong mga ibinibenta pagkain dito sa My Food Bazaar. Mga tila, Chris, alam ko sa ating mga kapuso dyan na nanonood, gutom na po kayo. Kaya mga kapuso, tara na dito sa may Town Plaza ng Calasiao. Chris! Naman yan. Maraming salamat, Joan Punsoy. Sa ibang balita, 5 katao ang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Isabela at Pangasinan. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Patay ang 3 kataong sakay ng motorsiklo matapos makasalpukan ng isang 10-wheel truck sa barangay Balasig, Cabagan, Isabela. Ayon sa pulisya, nawalan ng kontrol sa manibela ang driver ng motorsiklo kaya napunta sa linya ng truck. Malakas sir ang impact sir, halos yung motor sir nakalahati sir. Wasak yung harap ng sir, ng 10-wheeler truck sir. Ang umagaw na linya sir, yung nakamotor sir. Mahaharap sa kaukulang kaso ang driver ng truck. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima at driver ng truck. Kita sa cellphone video ng napadaang motorista ang 2 lalaking nakahandusay sa National Highway ng Barangay Sampaloc, Bolinao, Pangasinan. Nakilala ang 2 na sina Emer Ocuaman at Andre Nico de la Cruz na dead on arrival sa ospital. Sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang motorsiklong minamaneho ni de la Cruz kaya nasagi niya ang motorsiklong minamaneho ni Ocuaman. Isa pang motorsiklo ang nadamay pero ligtas naman ang mga sakay nito. Nagkasalubong lang, nagkasagian pero yung impact, dole mabilis talaga sila. Yes sir. Kita namin sa CCTV. Ibinabala ng pulisya ang pagtaas ng kaso ng aksidente ngayong holiday season. Kaya payo sa mga motorista ang pagiging maingat at disiplinado sa kalsada. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Tourist guide sugatan sa pamamaril sa Cervantes, Ilocos Sur. Tinutukan niya ni Ivy Hernando. Mga kapwa tourist guide na ang nagtulong-tulong upang maibaba mula sa Mount Tuwatog ng Barangay San Luis, Cervantes, Ilocos Sur ang tourist guide na si Alpili Cudan, 39 anyos, matapos mabaril sa tiyan. Ang sospek, ang dating tourist guide na si Osmaldo Camitog na residente ng Barangay Malaya. Sa investigasyon ng pulisya, paakyat ng bundok ang biktima kasamang isang grupo ng local tourist nang may nakita silang nasusunog sa bundok. Itong victim nag-advance party and then nung binerify niya ma'am at then habang inaantay yung mga packet na kasama ma'am, itong victim nung umupo siya ma'am, biglang may pumutok ma'am, then dito niya nakita na binaril siya ng suspect ma'am. Isang tama ng bala mula sa hindi pa tukoy na baril ang tinamo ng biktima. 6 na oras na lakaran pababa ng bundok ang inabot bago siya nadala sa ospital. Ligtas na ang kanyang lagay. Issue sa trabaho ang nakikita ng pulisya na posibleng dahilan ng pamamaril. Parang inalis yata kaya doon na nagtanim ng sama ng loob, parang may babalikan siya pag hindi siya naibalik sa trabaho niya. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang suspect. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Lalaking bigla na lang sumasabit sa jeep upang mamalimos sa Dagupan City, hinuli ng otoridad. Sundan sa report ni Jasmine Gabriel Galban.
Sa mga kuhang larawan na ito, makikita ang isang lalaking nasa loob ng jeep at nanghihingi ng limos sa mga pasahero. Agad itong itinawag sa atensyon ng Dagupan City Task Force Disiplina. Sa pagresponde ng otoridad, nakita pa nilang nakasabit sa jeep ang lalaki. Hinuli ang lalaki, dinala sa himpilan ng pulisya at saka tinurn over sa CSWD. Pagkatapos, hinatid sa kanyang tirahan sa San Carlos City. Ito nagtitik advantage nga doon sa traffic doon sa may Arellano. Then nagbibigay ng sobre, which is hindi natin ina-allow yan. Kwento ng lalaki, hindi raw niya batid na ipinagbabawal ang panlilimos sa lungsod ng Dagupan. Hindi ko alam kung bawal o hindi. Kaya sumasampa ko para makakain kami. Pero delikado. Oo naman ma'am. Pero ginawa ko lang, wala kumakain. Kasabay ng holiday season, mahigpit na ipinapatupad ang anti-mendicancy law o ang panlilimos sa syudad ng Dagupan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring at pag-iikot ng Task Force Disiplina para hulihin ang mga nanlilimos sa syudad. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Pasok na sa finals ang Mapua Cardinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Sa first quarter pa lang umarangkada ang Benil Blazers para sa 9-0 run. Binuhat naman ni Clint S. Camis ang Mapua, pero may sagot pa rin ang Blazers sa pamamagitan ni Migs Oxon, kaya lamang ang Benil sa halftime 37-34. Dikit ang laban sa third quarter dahil sa mga 3-point baskets. Pero sa fourth quarter, hindi nagpatinag ang depensa ng top seed Mapua, dahilan para mahirapang umiscore ang Blazers. Tinanghal na player of the game si Paulo Hernandez na kumamada ng 22 points. Big win para sa Mapua, 78-67. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Tumaas ng 2.2 cubic meters per day ang nakokolektang basura sa transfer facility sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa Menro, tumaas ang volume ng basura dahil sa tuloy-tuloy na pagbubukas ng mga establisimento at pagpapatupad ng full face-to-face classes sa mga paaralan. Pinaghahandaan na ng Menro ang pagdami pa ng basura ngayong holiday season. Sa ibang balita, electrician patay matapos makuryente sa ginagawang bahay sa Bacara, Ilocos Norte. Tutukan sa report ni Gab De Luna. Patay ang isang electrician matapos makuryente sa Barangay 30 Kadratan, Bacara, Ilocos Norte. Kinilala ang biktima na si Fenor Galapon, 51 anyos, residente ng nasabing bayan. Ayon sa PNP, aksidenteng tumama ang live wire sa katawan ng biktima dahil sa lakas ng hangin, habang kinokonekta nito ang linya ng kuryente sa ginagawang bahay. Bale, ito pong place of incident po natin is dun po sa may client po nitong biktima po natin na nagpatap po sila ng kuryente, and then papunta po siya para itap na po yung kuryente is nahawakan po niya yung live wire. Mga labingit anak lang ma'am, ngayon nabigla anak niya kasama. Anak lang naman yung spektaran. Jak mamati nga rin may gana tapos jak mamati. Sinubukan pang dalhin sa pagamutan ng biktima, ngunit binawian din ng buhay. Uno amta ada ito nga banda. Kikiwarak tibi usaran nga pintura. Nagresak nakita klata. Nakita mi. Ado kami nga nakakita pati akin balay. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Operasyon sa biyahe ng mga van mula Dagupan City paakyat sa Baguio City pinalawig ngayong holiday season. Ang detalye sa report ni Jasmine Gabriel Galban. Ramdam ng pagdami ng bilang ng mga pasahero na nagpupunta sa Baguio City ngayong holiday season. Dahil dito, pinalawig ang operasyon sa oras ng biyahe. Extended hanggang 9 p.m. ang biyahe ng van para matiyak na may masasakyan ng mga pasaherong aakyat sa City of Pines. Napaaga yung trip namin sa Maga, tapos napa yung
trip namin sa gabi. Bukod sa traditional van, may mga modernized jeep na rin na bumabiyahe packet sa Baguio City. Sa ngayon, kabuo ang 15 modernized jeep ang araw-araw na bumabiyahe mula Dagupan hanggang Baguio. Inaasahang madaragdagan pa ito ng 10 units sa unang quarter ng 2024. Siyempre naman mas komportable dyan. Kasi mas mas relax ka, oo. Mas okay siya, maluwang-luwang kasi. Karaniwang weekend na itatala ang mas maraming pasahero. Nakahanda na ang pamunuan ng Pines AUV sa dagsa ng mga pasahero ngayong Disyembre. Kabilang na sa pinaghahandaan nila ang matinding traffic packet ng Baguio. Talagang traffic. Talagang abutin ka ng samsya pagdating ng Baguio. Dito, banda rito, okay lang. Pagdating ng yun doon sa Green Valley. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bibing crepe, gingerbread, Santa Tommy at iba pang Christmas-themed desserts matitikman sa Clark, Pampanga. Ating lantakan sa report. Hindi kumpleto ang kainan kung walang panghimagas o dessert. Sa Clark, Pampanga, kakaibang desserts ang kanilang hinahapag na binigyan ng theme na talaga namang timely ngayong Kapaskuhan. Hindi ka lang matatakam kundi mamamangha sa ganda ng mga kulay at disenyo ng kanilang desserts. Mula sa kanilang cakes tulad ng Tommy Cake, Chocolate Log Cake at Santa's Boot. May gingerbread house din, meringue tarts at iba't iba pang dessert na may disenyong pamasko. I think it's very important at Christmas to always serve Christmas desserts to bring back memories of your childhood when you were eating like Christmas desserts. Maaring mag-enjoy sa kanilang chocolate fountain kung saan pwedeng idip ang brownies at mga marshmallow. Must try din ang mga puddings, panakota, at ang kanilang pinasosyal na bibingka crepe na may cheese at salted egg on top. Ito pala yung bibing crepe na nilevel up. Talagang pang hotel style siya. Tsaka makikita mo na mas mas tender kasi siya. Tsaka iba yung feels. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mga kapuso, 27 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.